Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP feeding program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya upang mapanatiling buhay, mulat at kumikilos ang San Lorenzo. Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-live stream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Roderick S. Borlasa II, 23 na taong gulang, nakatira sa 38 Cubo Street, Pael, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Hannah Zarel C. Pineda, 22 na taong gulang, nakatira sa 19 July Extension, Bahay Toro, Quezon City, ay ikakasal sa ika-12 ng Agosto 2023 sa Our Lady of the Annunciation Parish and Shrine of the Incarnation along Mindanao Avenue, Barangay Tandang Sora, Quezon City. Si Gabriel Antonio K. Escueta, 26 na taong gulang, nakatira sa 12 Faith Street, Chera Evelina Homes, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Rio Isabel A. Canal, 25 na taong gulang, nakatira sa 37 Amsterdam Street, Merville Park, Parañaque,
ay kakasal sa ika-14 ng Oktubre 2023 sa Parish of the Immaculate Heart of Mary, Hinulugang Taktak Road, Fairmount Hills Subdivision, Barangay de la Paz, 1870, Antipolo City. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan, nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Magsiupo muna po ang lahat.
listahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon at linggo ng mga kura paroko. Ang tema ng ating pagdiriwang ay si Jesus, anak at lingkod ng Diyos. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor ay para sa kanya isang saglit ng pagpapahayag at kalwalhatian. Iyon di isang karanasang nagpapatibay para sa tatlong itinatanging disipulo, sina Pedro, Santiago at Juan, na masusubok sa kanilang pananampalataya pagsapit ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Gayon din, ang pagbabagong anyo ay dapat na maging isang karanasang nagpapatibay para sa ating lahat na nakikitungo sa Kanya bilang tiyak na bukal ng ating kaligtasan at inspirasyon, lalo na sa mga panahon ng krisis at kawalan ng pag-asa. Nawa, makabahagi tayo sa lakas ni Jesus sa pamamagitan ng ating pagdiriwang ng Eukaristiyang ito. Ngayon din ay linggo ng mga kura paroko at inaanyayahan tayong pag-ibayuhin ang ating pagpapahalaga sa lahat ng mabuting gawa ng mga kura paroko para sa kanilang mga kawan. Sa isang natatanging paraan, ipakita natin ang ating utang na loob sa ating kura paroko at sa kanyang mga katulong sa kanilang pagiging mga kasangkapan ng malasakit ng Diyos sa atin. Pasagyahin nawa sila ng inspirasyon ni San Juan Vianney. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Shaw kasamang pari ni Father John Bosco. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus na anak at lingkod ng Ama. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sa inyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father Shaw. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon, alalahanin natin ang nakasisirang bunga ng kasalanan sa ating buhay at ilingin natin sa Panginoon tayo'y pagalingin sa ating mga pagkakasala. Panginoong Hesus, naparito ka upang ipahayag sa amin ang pagmamahal at kaningningan ng Ama. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa iyong pagbabagong anyo, ipinahayag kang pinakamamahal na anak ng Diyos. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang daan,
tungo sa buhay na walang hanggan at kaligayahan. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkup bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway paging dapating maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa siping ito, inilalarawan ng may akda ang kamahalan ng Diyos at pagluluklok sa trono ng isang tila anak ng tao, ang magiging hari ng sanlibutan magpakailanman. Ang ganitong pangitain ay gamit sa liturhiya ngayon upang ipakilala si Jesus bilang siyang maluwalhating anak ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa, at mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuotan, at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamalahan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaariyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy magahari,
lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay naahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, Poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang karanasan sa pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor, kailan may di naglaho sa alaala ni Apostol Pedrong nakasaksi rito kasama nina Santiago at Juan. Paminsan-minsan niya itong tinutukoy sa kanyang pangangaral at pagsulat, gaya ng maririnig natin sa ikalawang pagbasa ngayon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinagtala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabi ng Diyos ay pakinggan ng anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan na sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus.
Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipok. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inuutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hanggang hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus o mas kilalang Transfiguration of the Lord na pinagnilayan natin sa tuwing dinarasal natin ang ika-4 na misteryo ng liwanag. The word transfiguration, it comes from Latin word, 2 words, trans at figura. Trans means change at figura means appearance. So na pagbabagong anyo ng Panginoon ay isang kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na nagbago hindi lamang sa kanyang buhay kundi pati rin sa ating mga buhay. So ano nangyari sa transfiguration? Ayon sa ebanghelyo ngayon, nga iyon ay ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. So ang pangalan ng bundok ay Tabor. Nagdingning siya at ang kanyang kasuotan. Nasaksihan ni Pedro, ni Santiago at ni Juan. Ang napakagandang pangyayaring ito, kaya nga ayaw nilang umalis roon. Kaya nga sabi ni San Pedro nga, gagawa na lang sila ng 3 tolda para manatili sila doon. At nakita nilang nakikipag-usap si Jesus kay Moises at Propeta Elias. Kasi silang dalawa, mga representative. Si Moises ay kumakatawan sa mga batas ng Israel at si Elias ay kumakatawan naman sa mga propeta. And then, at the end, there is also voice na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. So, my dear brothers and sisters, why did the Lord reveal Himself? Bakit na nangyari itong transfiguration? No, kailangan ba nga ipakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian? Or it's just to show off how powerful, how glorious He is? No, this is for para sa mga alagad. Because if you read the Gospel of St. Matthew, anong nangyari before this? The prediction. Yung sabi ni Jesus na ang anak ng tao, nga He will be punished. He will go through the suffering. He will carry His cross. He will be crucified and He will die. No, papatay ang anak ng tao. No, so kayang ayaw ng mga apostol. Kasi para sa kanila, si Jesus isang makapangyarihan nga parang propeta, nga siya maging hari sa Roma, sa emperador, no, sa emperor, this empire of Roman Empire. And then ang expectations nila nga sila maging powerful sa kaharian ng Diyos. So kaya nga ayaw nilang makinig itong mensahe.
Kaya the disciples were disheartened when Jesus told about his death. And they were despair kasi parang nawala ang pag-asa. Kasi marami na mga expectations. And then ngayon, parang bakit na? Papatay ba siya? And then ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa ating mga expectations, sa ating mga plano? So kaya nga parang despair, no? Nawawala na ang pag-asa. So kaya nga mga kapatid, itong pagbabagong anyo ng Jesus ay it's assurance na ibinibigay ni Jesus sa mga alagad na hindi na kailangan matakot. Kasi ang krus, ang kamatayan, part sa buhay. Kaya nga sabihin natin nga no pain, no gain. So without cross, there is no resurrection. Kaya it's an assurance sa mga alagad nga it has to go. Ito ang plano ng Diyos. Kailangan daranan ng Panginoon ang plano ng Diyos, and He has to go through this suffering and this death. Pero hindi wakas ang kamatayan. Kaya nga sabi niya, may glory, may kaluwalhatian. So there will be more than this, that He will rise again, or He will come again in glory. So kaya nga parang itong experience, no, we can call nga glimpse. Parang we call no tikman lang no nila ang langit. Kaya nga napaka maganda, no, kaya nga sabi ni Pedro nga dito na lang tayo. No, we will build 3 tents for 3 of you. Because the experience, kahit sa glimpse na lang, kahit sa sandali lamang, pero they could feel the difference. They could feel, no, the assurance that the Lord gave them, my dear brothers and sisters. So kaya nga mga kapatid, significant, no, itong fiesta, itong kapistahan ng Transfiguration ngayong panahon, ipinagdiriwang natin dahil may meaning, may kahulugan, may significance itong kapistahan. Kasi tayo, marami sa atin, siguro tayong lahat, ganito na. Minsan nga nawawala ang ating pananampalataya. Ang ating expectations, iba na talaga. Kung magdarasal tayo, magsimba tayo, or we live honest life, or faithful life, siguro maging mayaman tayo, wala tayong problema, wala tayong mga sakit, wala tayong mga challenges sa ating buhay. So mga kapatid, hindi na totoo. Everybody has to go. No? All of us have to carry our crosses. Kaya nga, don't give up and don't be afraid. Ang assurance ni Jesus ay nga huwag matakot. Itong lahat, yung mga cross, mga krus sa ating buhay, part sa ating buhay. No, because this is the way, that is a natural way of going through. But hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Ito no assurance ng Panginoon sa ating lahat. At nagbigay siya ng pag-asa sa ating lahat. No, if you endure these struggles and these challenges in our life, we will have the glory. We will receive the reward, my dear brothers and sisters. Kaya nga, I think it's assurance itong fiesta para sa ating lahat. No, assuring for all of us, especially those who are going through crisis, those who are in doubt, those who are in fear, those who are in pain. No, it's for all of us. This message of hope, message of assurance that God is with us. And then everything what we are going through will have a meaning. Then we will find. So my dear brothers and sisters, that's why let us reflect more deeper on this experience of transfiguration. So at least 3 things we can also learn, from this gospel, from this feast. Ang gagawin natin, una ang gumising tayo. Gumising tayo mula sa ating pagkatulog. Hindi po natin makikita ang kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos kung tayo ay nahihimbing sa pagkakatulog. Marami sa atin parang comfortable sa ating mga kasalanan, sa itong mga addictions or mga wrongdoings. We are comfortable with our darkness. But my dear brothers and sisters, we need to open our eyes. If you want to see the glory, the light, then we have to open our eyes.
Iwasan natin manatili sa kadiliman at gumising tayo sa kaliwanagan. Gumising tayo sa katotohanan. Gumising tayo sa ating mga pagwawalang bahala. Gumising tayo mula sa ating mga maling ginagawa. Ito no. Because as long as we live with the false assurances of the world and in the sinful life, in the darkness, we cannot see the light. Kaya nga, we have to open our eyes, get up, and then so only we can see the light. And then ikalawa, my dear brothers and sisters, tinatawagan tayong makinig. Sabi ng Diyos na ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Now, lalo na ngayong panahon, marami na mga voices. Hindi na hallucination, no? But we listen a lot of voices around us. Through the media, through many other ways. Sometimes we don't know ano ang totoong voice which is misleading or which is bringing us in right path. And then nagsasalita ng Diyos sa atin lahat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At also in many ways sa ating mga anong nangyayari sa ating buhay sa pamamagitan ng mga ibang mga tao. So that's why we need to pay attention, my dear brothers and sisters. We need to listen to this beloved Son of God, because He will give us the right direction, right words, right path, my dear brothers and sisters. Kaya nga, we are invited, we are called to listen carefully the voice of the Lord. And ang pangatlo ay tinuturuan ng Ebanghelyo na magbago. Hindi lamang itong tatlong alagad na naranasan ng transfiguration, ng pagbabago ng anyo ng Jesus. Tayong lahat, araw-araw, tuwing magsimba tayo sa misa, we call it transubstantiation. So it means, hindi lamang hostia, hindi lamang wine nga we are tinatanggap natin. Ito ang katawan at dugo ni Kristo. So, how many of us are really experiencing, seeing this, the miracle that is happening in front of our eyes? Now, this transfiguration that we experience in the altar, how many of us? Maraming beses siguro we just come and we listen and then we just receive and go. My dear brothers and sisters, this also a miracle is happening in front of our eyes. And God is helping us, giving us a taste of heaven, a taste of heavenly banquet, giving Himself to us. But many times we just take for granted, or we are not even aware. Kasi tayong lahat, maybe we are worried so much of our own problems, our own worries. That's why we cannot or we could not see these things. So that's why, my dear, please prepare our hearts. See differently. This is not something routinely, it's not a rite that is happening. This mystery is revealed to us. A miracle is happening every time we celebrate Mass. So that's why, my dear brothers and sisters, we are called to change. But of course, if our heart is full of sins, darkness, we cannot see the light. We cannot see the change that is happening in the Eucharist, also in our life. Kaya nga mga kapatid, we are called to change our way, change our words, our actions, how we relate with one another. To leave behind all those things that are holding us back. So kaya nga mga kapatid, lumapit at magsisi tayo sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, at also tinatanggap natin si Jesus sa sakramento ng Eucharistia at many other ways. So this is invitation for us. Hindi lamang para sa tatlong alagad, kundi para sa ating lahat. So my dear brothers and sisters, every day we can experience this, the glimpse, the reality of heaven, through the Eucharist, through the sacraments, through the events of our life. Be aware and be faithful, have faith and trust in the Lord. And then finally, my dear brothers and sisters, ngayon ang linggo ng mga kuraparoko or mga pari. Because this one, ito ay kasunod sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Maria Vianney, yung statue,
meron tayong relic din no, sa kanya dito sa simbahan natin. Siya ang patron ng mga kura-paroko at mga kaparian. So that's why this Sunday, we are celebrating the Parish Priest Sunday at Sunday for all the priests. So mga kapatid, no, alalahanin natin ang ating mga pari na naglingkod sa ating parokya. Always remember, my dear brothers and sisters, no, sila ang nagbibinyag sa atin, ang nagkukumpesal sa atin, ang nagmimisa sa araw-araw at sa linggo-linggo, ang nagkasal sa atin. Sila ang dumadalaw sa atin kapag tayo ay may sakit. Sila din ang maglilibing sa atin. So that means without priest, walang Eucharistia, walang church, no? I mean in the sense that we cannot receive sacraments. So kaya nga, please, no, ngayong araw, magpasalamat tayo sa mga pari at also sa Diyos, sa lahat mga kaparian, at ipagdasal natin na maging tapat kami no mga pari sa aming mga gawain at bigyan ng lakas, karunungan at kalusugan. And also please pray for all the priests, lalo na yung mga priest na pumanaw na, I mean those priests who died. Let us pray for them, and at least sa atin in this span of 2-3 years na lang, no, 4 na our former parish priest, sila no, Father Rolly, bago na lang no, namatay ilang buwan na, and then Father Pong, not yet 1 year, no, so then Father JB, then Father Al. I think many of us we know. Kaya nga, please pray for them, no, kahit they spend some short time, a long time, but they served us. Please remember them in your prayers and pray for them. And let us also pray for those priests who are sickly, who are dying, are going through crisis, struggles. Please pray for the priest. And finally, please pray for new vocations. Kasi ngayong panahon no, mahirap talaga. No, nga kulang talaga mga pari sa ating simbahan. And then no, many priests are getting older, no, so are sickly. That's why please pray for the new vocations. No, sana no, nga maraming mga kabataan nga sana they respond to God's call and then no, become priests, no, and pastors that like St. John Marie Vianney. Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nagbagong anyo si Jesus habang siya'y nagdarasa. Nananalig sa bisa ng panalangin, idulog natin ang ating mga kahilingan sa bukal ng lahat ng biyaya. At itutugon, mahabaging Diyos, dingin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, nawa ang mabuting asal ng kaniyang mga miyembro ay maging bukal ng inspirasyon at kaliwanagan sa ibang tao. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong reliyoso, nawa magtagumpay sila sa pagtatanim sa puso ng bawat isa ng pagmamahal sa panalangin at pagsunod sa mabuting balita. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami.
para sa may malubhang sakit na halos matuksong mawalan na ng pag-asa. Nawa makatagpo sila sa pagbabagong anyo ni Jesus ng lakas at pampasiglang kailangan nila upang ihanda ang kanilang sarili para sa kanilang pakikipagtagpo sa Kanya. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa kabataang ang pakiramdam ay hindi sila nauunawaan ng kanilang mga magulang at guro. Nawa makita nila sa mga turo at halimbawa ni Jesus ang sagot sa kanilang pag-aalala. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa ating kura paroko at iba pang pari sa ating parokya, nawa gatimpalaan sila ng Panginoon sa kanilang pagkabukas palad sa pagtugon sa ating mga pangangailangang espiritual, sa paghahati ng banal na tinapay ng salita ng Diyos, ng Eucharistia at iba pang sakramento. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa magpasalamat tayo at makipagtulungan sa paglilingkod ng ating kurang paroko at kaniyang mga katulong at tayo naway maging kasiya-siya sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa banal na misang ito. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, itulot mong malugod kaming makinig sa turo ng iyong nagbagong anyong anak at ito'y isabuhay, upang kami magalak sa kanyang presensya sa kaharian ng liwanag, kung saan siya nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hayin namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadiliman dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piniling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanan kanyang pinangunguluhan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Diyos aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kay San Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng iniloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa ilang mga paalala. Una, mayroon po tayong second collection para po sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish, Shrine of the Youth sa Diocese of Novaliches. Ikalawa, ang area visitation ng ating mga parish pastoral workers ay patuloy na nagaganap. Napuntahan na po ang ating mga mission areas at isusunod na ang mga subdivision at villages na sakop ng ating parokya. Layunin nitong kamustahin ang mga parokyano ng San Lorenzo at mapag-usapan ang mga programa ng simbahang akma sa mga pangangailangan ng mga pamilya at komunidad. Ito ay hanggang sa August 31 lamang. Sa detalyadong schedule ng pagbisita, maaari pong sumangguni sa inyong BEC coordinator. Hinihikayat din po ang lahat ng area coordinators, assistant coordinator, and ministry heads or assistant ministry heads na makiisa sa area visitation. Panghuli, sa mga nais pong mag-abot ng kanilang tulong pinansyal para sa mga nasalanta ng bagyo sa norte tong nakaraang 2 linggo, maaari ninyo pong ipadala ang inyong donasyon sa ating parish office. Kami po ay tatanggap ng inyong donasyon hanggang sa darating na linggo, August 13, 2023. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga prayers at inyong support sa mga kaparian at sa ating simbahan. Please stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Itulot nawa ng makapangyarihang Diyos na kayo'y makabahagi sa pagbabagong anyo ni Kristo sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kanyang mga turo. Amen. Tibayan nawa ng kanyang pagmamahal ang inyong pananampalataya upang magpunyagi kayo sa mabubuting gawa. Amen. Gabayan nawa kayo tungo sa kanya nang kayo'y makabahagi sa kanyang liwanag magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayo sa kapayapaan at hubugin ang mundo sa larawan ni Kristo. Salamat sa Diyos.